Breaking news, finally kumpirmado na. FPRRD, balik Pinas na? Aba. Hindi naman masamang umasa kung tutuusin. Pero tayo lahat, gusto talaga natin si PRRD ay makabalik na dito sa Pilipinas, di ba? Totoo naman yon. Gusto natin yon. Pero, kumbaga ipaubaya na muna natin sa mga magtatanggol kay PRRD. Di ba? Yung pagkakataon na to. No, alam ko naman gagawin nila lahat yan para si PRRD ay muling makapiling natin dito sa ating bansa. Ayan, syempre. BBBM Torre nabulabog ang plano ICC Timbog. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Duterte Punch. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Duterte Punch at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayon, syempre bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video o boses na madidinig natin ngayon. Ito yung idol natin, si General Macanas. Yan, syempre palakpakan natin yan. Suki tayo ni General Macanas. Yan. Ayan, syempre suportahan nyo ang The General's Viewpoint. Bibisitahin nyo yan mga katunay. Suportahan natin yan si General, ang ating butihing general. No, talagang okay yan si General Macanas. Pagpatuloy natin. Mamaya alas 9, anong oras ko na ba? Alas 9 ngayong gabi, haharap na si Pangulong Duterte sa pre-trial chamber. Ano lang, sandali lang daw ito, ipapaliwanag lang kung ano yung akusasyon o kaso na naisampa sa kanya at kung ano ang iyang karapatan. Yun lang. Then after that, yung hearing proper. Ito, may pahayag si Attorney Harry Roque. May kakaibang plano ng kanyang mga abogado. Kaya nakakatuwa po. Wais talaga itong ating Tatay Digong. So, ano yung kakaibang plano? Okay, pakinggan natin si Attorney Roque na nagsasalita. Sa kaso ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang mangyayari dito ay sasabihin lang siya kung ano yung kaso laban sa kanya, sisiguraduhin na naintindihan niya yung kaso niya at anong mga karapatan niya. Yun lamang. Now, may mga dahilan kami, pero susubukan namin ipaliban itong kauna-unahang pagdinig na ito. No? Pero itong dahilan namin ay pribadong ipararating sa mga maestrado. No? Sa ngayon, ay iisa pa lang ang na-recognize na lawyer, si Attorney Medialdea, no? Dahil siya ngayong kasama. No? Pero we have filled up all the documents para mapasama din ako dun sa team of counsels. No? Now, I'm in the list counsel of the ICC, and we have also retained another member of the list counsel who is British. No? So, initially, there will be 3 of us standing as counsels. No? The other one is Kaufman, no? Attorney Kaufman of the British Bar. No? So, 2 of us from the list counsel and Attorney Medialdea. So, 3 na sila. Kumbaga, kasado na yung mga magiging abogado ni PRRD, no? Pagdating sa hearing niya. Si Attorney Medialdea, si Harry Roque, at si Attorney Kaufman. Ayan, no? Talagang, yan na lang ang tanging pag-asa natin. Sila na lang talaga. No, nakadepende na sa kanila kung ano talaga ang magiging desisyon. Kumbaga, kung paano nila ididepensa si Tatay Digong. Pero syempre, yun na nabalitaan nga natin yan, si Attorney Kaufman. No, alam natin si Attorney Medialdea, lalo na si Attorney Harry Roque, mga galing na abogado. Si Attorney, lalo na si Attorney Harry Roque, di ba? Pero eto nga, si Attorney Kaufman is talagang nadidinig talaga natin na talagang marami siyang mga kaso na naipapanalo. 'Di ba? At hindi lang basta-basta kaso. Talagang mabibigat. As in war crimes talaga yung mga kaso na talagang idinidepensa niya. At nananalo naman, no? Kaya dito sa kaso ni PRRD na ito, no? Hindi naman kasi ganoon kabigat ito eh. Hindi naman ganoon katulad ng mga war crimes na mga kaso na hinahawakan ni Attorney Kaufman. Marami kasing butas dito eh sa kaso ni PRRD. Maraming masisilip na pag-asa dito
No? Lalong-lalo na syempre sa pag-aresto o pagdala kay PRRD diyan sa ICC. Yun yung pinangahawakan nga ni Attorney Kaufman. No? The Vice President Joyce is here as a member of the family, and she will be in the gallery, to witness the first hearing. So, hindi ko po alam kung mapagbibigyan yung hinihiling namin na ipagpaliban, pero wala naman akong dahilan para naisip para hindi mapagbigyan yan kasi wala namang pupuntahan si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nariyan na siya sa kulungan dito sa Daig. So ipagpaliban nyo na ngayon kasi hindi pa namin nakikita ang dating Presidente. Buong araw, kahapon, hindi siya nakita dahil di umano siya ay binigyan ng medical examination. So ngayon pa lang, ang problema dito sa ICC, ang daming papel bago mo makita. So we have just submitted the form to visit him para hindi naman kauna-unang beses makikita sila ni Vice President dito sa hukuman. Ang gara, no? Ang gara dyan sa ICC, hindi katulad dito sa Pilipinas. 'Di ba? Kahit anong oras, pwede mong dalawin yung yung nakakulong. 'Di ba? Pero dyan, no, piling-pili lang talaga yung mga taong pwedeng pumunta. Halos nga 'di ba, syempre kahit yung mga close ni PRRD na gustong pumunta diyan, na gusto siyang dalawin, is talagang hindi sila napapayagan basta-basta makapasok. Kahit nga ultimo pamilya mo 'Di ba, hindi pinapayagan. O siguro naman yung mga nagdala kay PRRD diyan, siguro naman tuwang-tuwa na kayo ngayon. 'Di ba? 'Di ba? Parang sobra naman yung ginawa niyong pasakit kay PRRD. 'Di ba? Sa edad ni PRRD yan, alam nyo, tanging pamilya niya na lang, mga kaibigan, mga malalapit, ang kukuwanan niya ng lakas ng loob at ang mga taong bayan. 'Di ba? Yun na lang ang kinakapitan talaga ni PRRD, syempre yung Diyos sa taas. 'Di ba? Kumbaga parang pinagkait sa kanya lahat 'yun. No, nung napunta siya diyan sa Daig na 'yan. No, hindi katulad dito kung nandito siya sa Pilipinas, hindi naman iniiwasan ni PRRD yung mga kaso na gustong ikaso sa kanya. Basta dito siya sa Pilipinas, malinaw naman ang sinasabi niya sa atin lahat o sa mga taong gustong magpakulong sa kanya dahil nga daw sa mga nabiktima ng war on drugs niya. No? Kumbaga pinagkait sa kanya yun nung napunta siya dyan. Siyempre, hindi siya mapuntahan ng kanyang mga malalapit na kaibigan, kamag-anak. Halos hindi natin alam kung nadidinig ba ni nadidinig kaya ni PRRD yung mga sigaw ng taong bayan para sa kanya. Pero alam ko nararamdaman niya yun. Nararamdaman ni PRRD yun. Nakakarating siguro sa kanya yun. Ngayon, siguro kung nandito sa Pilipinas si PRRD, mas mararamdaman niya yun Yun yung parang tinanggal sa kanya Talagang hindi mo mararamdaman lahat ng suporta sa'yo. Diyan ka namin ilalagay. Parang ganun ang nangyari. Strongly that before the hearing, not only I should be able to have access to him as a member of the List Council of the Court, but the family should have access to him. So actually, ang priority ko is to make sure makita muna silang mag-ama. Dahil hindi pa alam ni Presidente na nandito si Vice President. No? Parang it's not proper naman na hindi alam ng ama na nandito yung anak niya. Hindi, pero ito balitang to, malamang dati pa to. Kasi hindi pa alam ni PRRD, no? Parang inano natin to. Nakita natin tong balitang to. Pero ang nalaman natin dito is talagang kasado na, kinakasa na yung tatlong abogado na talagang didepensa kay PRRD. 'Di ba kasi nga si VP Sara, nagbili na si PRRD kay VP Sara ng mga Coke Zero, 'di ba? Alam na ni PRRD na nandiyan si VP. So I'm more or less attending on this first day of hearing a family matter that I want them to see each other outside of the court first so they can have a private. Attorney, what do you call the postponement? Is there a legal term for that? Wala naman, it's the same. Okay? Alam mo yun, the procedure is similar to Philippine procedure. Ang difference lang is before it arraignment and before it goes to proper trial, meron tinatawag na confirmation of charges. And in the confirmation of charges, they will establish that there really is probable cause and that there really is jurisdiction. But I do not know if I can be registered in time for the hearing today, but in addition to the postponement, if I am recognized today, and I'm not sure yet, because we just did all the papers today, I will also bring the issue of the illegality of the arrest of the former president. That should lead to
the court losing its jurisdiction. And I would be citing a case law from the Constitutional Court of South Africa that an illegal arrest is sufficient to divest a court of jurisdiction because you cannot right a wrong by the commission of another wrong. In addition to the lack of jurisdiction, because we had withdrawn from our membership, and of course the preliminary investigation commenced beyond the date that we had adjudicated. Kung tutusin, parang ano, no? Si PRRD talagang parang ibinigay na dyan, no? Parang masakit mang isipin, no? Masakit mang sabihin na parang wala nang pakialam sa kanya dito. Yung mga yung government natin dito. Hindi, parang ganun, di ba? Parang ano o bahala ka na dyan. No, bahala na ang ICC sa'yo. Ganun na yung nangyari. Kaya si VP Sara hindi natin masisisi kung bakit talaga minsan nakakapagsalita siya ng ganun about dito sa nangyayaring sitwasyon na to. Na parang pinabayaan na sila. Kasi syempre kung ibabalik natin yung mga nakakaraan, may tao silang tinulungan. Ating banggitin. Alam nyo mga katunay. May tao silang tinulungan na nalugmok. 'Di ba? Nalugmok, nasira, 'di ba? Pero isa sila sa mga tumulong para muling makabangon ang pangalan nun. No? Para muling makabangon. Halos isinusuka, halos talagang maraming galit na tao, 'di ba? Isa sila sa tumulong at nagtaguyod uli. Nagtayo sa taong 'yon. 'Di ba? At syempre, ang daming administrasyong dumaan. Uulitin natin uli, hindi sumbat to. Pero ipapaalala lang natin. No, ang daming administrasyong dumaan, pero si PRRD lang talaga yung nagmalasakit na karapat dapat bigyan ng respeto, no? Ang isang dating presidente na mailibing dito sa Pilipinas kasi napakatagal nang hindi na ililibing nun. 'Di ba? Halos napakaraming administrasyon ang dumaan na hindi nila binibigyan ng atensyon yun. Hindi nila pinapakinggan kung ano yung hinaing ng pamilya na yun na mailibing naman dito sa Pilipinas. Pero si PRRD lang yung nakinig. 'Di ba? Siya lang yung nagmalasakit at gumawa nun. Yung tipong wala akong pakialam sa sasabihin sa akin ng mga tao kung magdedesisyon ako na ipalibing dito yung taong yun at ilagay sa libingan ng mga bayani. 'Di ba? Kahit sinong humarang kay PRRD yun, hindi niya pinakinggan. Tinulungan niya yun hanggang sa magkaroon ng eleksyon. Tinulungan pa rin nila yun. 'Di ba? Ngayon, ang sinasabi ng iba kasi, kasi naman yan mga yan. Yung mga Duterte, nauna kasi yung mga yan. Nauna yan Gumaganon sila, 'di ba? Yung mga antay. Mura sila ng mura. Salita sila ng salita ng hindi maganda. Sasabihin ko sa inyo, saan ba naging mainit tong isyung to? 'Di ba? Kay VP Sara. At saka doon sa mga taong nakaikot sa administrasyon. 'Di ba? Doon nagsimula yan. So, walang taong nagtatanggol kay VP Sara. Walang taong tumatayo para kay VP Sara. Yung mga taong inaasahan niya, na mga kasama niya noong eleksyon, yung mga taong inaasahan niya na didepensa sa kanya, no? At kahit papaano, kahit pabalat bunga lang, na ipagtanggol siya sa nangyayari, walang lumabas. Walang nagsalita para sa kanya. 'Di ba? Halos lahat ay tikom ang bibig. So sino ang taong nagsalita? Sino ang taong nagalit? Sino ang taong naglabas ng emosyon niya nasa loobin niya? Si PRRD. Siyempre anak niya yung nandoon Anak niya yung ginaganon. Anak niya yung dinudusta. Anak niya yung dinidiin. Siyempre magsasalita siya. Ngayon, kung si PRRD nagsasalita laban, no, laban kay ano? Yun na yun. 'Di ba? Bakit nagtandem pa sila nung eleksyon? Kung alam nyo naman na matagal na palang may sinasabi si PRRD doon, bakit hinayaan pa rin nila? Imposible naman kasi na hindi nila alam yun. Hindi nakakarating sa kanila na may sinasabing hindi maganda si PRRD. Siyempre, maraming sinasabi sa ating hindi maganda yan. 'Di ba? Daming sinasabi. Ayokong katandem yan si Sara Duterte. 'Di ba sana ganun na lang? 'Di ba wala sanang problema? Kaso nga lang siyempre, kung may naririnig na talagang salita dati pa, hindi na dapat nagtandem sila.
Pero bakit nagtandem pa rin sila? Bakit nakipagtandem pa rin? Oh, ibig sabihin yung pagharap nung paglilipat ng kapangyarihan, yung paglilipat ng pwesto ni PRRD sa papalit sa kanya, ibig sabihin pinaplastic niya lang yung taong yun? 'Di ba? Siguro naman hindi. May mga lumalabas na ganito. Lalong-lalo na kay VP Sara, doon naging mainit eh. Yung ginagano na si VP Sara, doon na nagdire-diretso si PRRD. Hanggang sa kumalat na ng kumalat, lumawak ng lumawak. Hanggang sa marami ng taong nadadamay. Nag-away-away na. Duterte, pamilya Marcos, banggitin na natin. Di ba? Nag-away-away na. Lumala na ng lumala. Romualdez. Dahil yan doon nagsimula lahat sa ginawa kay VP Sara. Pero kung dati pa talaga, yung mga taong kasama ni VP Sara, dinipensa man lang siya o nagparamdam ng presensya sa kanya, wala naman sanang mangyayaring ganito. Kaso wala eh. Hanggang sa dumating na sa puntong ganito na lumala na ng lumala. But of course, everything hinges on if I will be recognized today as counsel. But right now, we have to leave because we want to see the president before he is brought to court. So just to be clear, sir, you said it has been sent privately already, yung request to postpone this particular No, it hearing. has not been. It will have to be asked in the hearing today. Today, Attorney okay. Roque, paano po pag hindi po na pagbibigyan ang Sir, kilig? Ano well, po ang next plan ninyo? Ang mangyayari lang naman kung yung mapagbibigyan is sasabihin lang kung ano yung nature of charges, but it is not an arraignment. Correct. It is just to make sure he understands the nature of the charges against him, not an arraignment. Saan niyo po ihahain yung postponement? In court na, wala nang panahon kasi. Kasi alam nyo, itong notice came very late also. We had just arrived yesterday, and of course, nauna sila. VP came next evening of yesterday, and I came yesterday then, no? And actually, yesterday we had no access to him because he was undergoing medical exam, no? And he was not here. No? And for a while, we were even alarmed where he was, but he was apparently subjected to medical examination. So it's only now. So pagbigyan na muna natin na magkita muna yung mag-ama. Okay? Can we do that? Nasa NCES Penalty ngayon. I think he is in the detention. Tsaka mantakin mo, no? Sa edad ni PRRD yan, 80 years old. Dapat nga yan, hindi na nagkakaroon ng ganyang kaso o stress yan. Ewan ko ba dyan sa ICC? Nako. At ewan ko din dun sa iba na nagpahuli sa kanya, di ba? Lalong-lalo na kaya, no? Si Boss Trill. Parang tuwan-tuwa eh. Pero alam nyo dun sa mga taong naging involved dun sa pagkakaganyan ni PRRD, alam ko naaapektuhan sila. Di ba naaapektuhan sila sa nangyayari? Siyempre, yung mga taong bayan talagang kumbaga, galit lang ako sa'yo. Di ba? Pero ngayon, galit na ako sa'yo. Ganun na yung nararamdaman nila eh. Di ba? Mas lalo nilang ginagalit yung taong bayan. Bilang kandidato, kung ikaw kakandidato ka, tapos isa ka sa mga tao na gumanyan kay PRRD, parang ako ayoko ng kumandidato eh. Kasi alam ko naman mangyayari. Di ba? Alam ko naman mangyayari. Sigurado talo, isusuka na ako eh. Pasalamat tayo kay Attorney Harry Ayun. Roque na nandun na, nakalalay na sa ating Tatay Digong at summarize ko lang yung sinabi niya na haharap sila sa pre-trial chamber for this first hearing at personally babanggitin nila sa mga hurado yung rason kung bakit gusto nilang ipagpaliban ang hearing. At sabi na Attorney Roque, wala siyang nakikitang dahilan kung bakit hindi sila pagbigyan. So, ano kaya ang rason nila bakit gustong ipagpaliban? Yan ang hindi ko pa masagot. Hindi pa natin masagot. Basta, ang gara nga, hindi natin nakikita si PRRD, no? Kahit man lang mga video, kung anong ginagawa niya sa loob, talagang napakahigpit. No, napakahigpit, hindi natin makita. No, ano na kaya, sa tingin niyo mga katunay, ano na kaya ginagawa ni PRRD ngayon dyan sa loob? Tutulog lang ba siya lagi? O may binabasa ba siya? Nagbabasa ng libro? Kasi parang pinakita nun, parang may mga bookshelf pa dun. Diba? Sa detention naman yun, diba? Hindi naman siya talagang kulungan. Correct me if I'm wrong mga katunay. Diba? Parang ganun pa lang yun. mag-trust na lang tayo sa wisdom ni na Attorney Roque, Attorney Midal Dea, of course, si BP, sina PRRD, may rason sila bakit gustong ipagpaliban. Okay? Kumbaga, magtiwala na lang tayo sa mga abogado.
no, ni PRRD. No, sila nang bahala dyan. Basta tayo nakasuporta lang tayo palagi. Lagi lang tayong sumubaybay sa kung anong mangyayari dito. Huwag tayong bibitiw hanggat hindi nakakauwi si Tatay Digong. Kung hindi naman mapagbigyan yung kahiling na ipagpaliban yung hearing, tuloy pa rin. Kaya lang, napakasimple. Ipaliwanag lang ng judge ano yung ano niya, kaso niya. Charge against sa kanya at kung ano-ano ang kanyang mga karapatan. Yun lang. Then after that, another hearing na naman. So, pagdasal po natin ang ating Pangulong Duterte at ang kanyang mga abogado. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Duterte Punch, at syempre natunghayan natin ang video na yon na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.